Sa unang tingin, di na ako magtataka kung iisipin yung litrato o kuha ng kamera ang imaheng ito. Pero take a closer look. O diba? Painting pala. Obra ito ng 20 taong gulang na artist mula Buhi, Camarines Sur na si John Jeff Camasis. Hyperrealism kung tawagin ang genre na ito. Painting na sa sobrang pagkadetalyado aakalain mong isang high resolution na litrato. At ang paborito niyang subject, mga dahon. Ang ngayon kasi, uso kasi ngayon mga dahon niya, mga tulad ni Diyos Moeca, yung kangkong chips niya. Kaya naisip ko ngayong reference mga dahon-dahon din yan. Malay mo, makagawa ng dahon ng mangga chips, dahon ng saging chips, oregano chips, yan. Kaya mga dahon-dahon muna tayo ngayon para malay mo, yumaman din tayo, diploma o diskarte. Pero may malalim din umanong kahulugan ang bawat obra niya na madalas sumasalamin sa mundong ginagalawan niya. Tulad to ngayon diba, uso ngayon ito. Ibig sabihin nito, kangkong to ngayon. Kangkong ni Diyos Moeca. Diyos Moeca, para sa bios lang. Baka naman. Tapos syempre, may kahulugan yan. Ang kangkong ngayon, sikat na. Ayan, syempre, inabis muna. Ayan, may tali pa yan. May tali, realistic nga tali. Pagka-harvest, syempre, Diyos Moeca, isang sasakyan lang. Shout out. Bago sunod, ay mali. Ayan, naging KCO na. Ayan, kangkong chips. Kangkong cheese by Diyos Moeca. Isang wigo lang, isang bilis lang. Shoutout naman, Diyos Moeca. Diyos Moeca. Kangkong sponsor. Sponsor KCO. Bata pa lang daw talaga, mahilig nang mag-drawing si John na natutunan daw niya kakagaya sa kanyang mga kuya. Totoo mag-drawing ng mga, yun nga, mga dekada 60, no? Kasi paborito ako nung manood ng anime. So, naalala ko pa, dinrawing pa si Goku. Kuwang-kuwa ko si Goku dyan. So, super science pa po yan. Mamaya, drawing ko, pati si Frieza. Laban nila sa Namek. Napakaganda ng laban nila doon. Yan. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang kanyang mga hyper-realistic na obra, natutunan lang daw niya nang magsimula ang pandemya. Simula po kasi nung nag-lockdown na wala po akong magawa sa bahay noon. Ginawa ko, drawing. May nakita po ako ito. Dinrawing ko pa mo ito, itong dahon na to. Ayan, dahon. Dito po, tinry ko sindihan. Nakakahilo. Parang high na high ako. Kaysa sa gamitin ko. Masarap siya. Ito lang. Pero tinigil ko rin, drawing muna kasi di ako makalabas. Uso COVID ngayon. Drawing ko muna. Ganun muna. Ginamit ko, maganda, effective siya. Ipinost daw niya ito sa social media at ayun na, sunod-sunod na ang dating ng mga taong nagpapadrawing sa kanya. Malaki rin daw ang naitulong nito para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Pero higit pa umano sa kinikita niya ngayon, ang mas mahalaga raw. Masaya. Kasi syempre, marami akong natulungan, mga tropa kong napagtapos ko ang mga tropa ko kaysa sa paitit-tit sila. Minsan nabibigyan ko isa na kung lang pang hitit nila. Bago marami na rin pundar, mga aeroplano, airport, seaport, meron na rin. Susunod, kangkong chips na rin, mag-invest na rin ako dyan. Tapos pati nga nagpapatay na rin yung building ng mga mental hospital kasi parang marami na kailangan nun. Sa darating na Setyembre, nakatakda umanong itampok ang kanyang mga obra sa sarili niyang one-man show sa isang bookstore sa Naga City. Oscar Oida, nakatutok. 24 oras.